Okay, June 15, Sunday. Ah, medyo sinilip natin yung chart for tomorrow. So, try natin sa monthly. Lagi akong bumabalik talaga sa higher time frame. So, every candle is monthly. Yan. Unang-una, para ito sa mga newbies. At ganoon din naman sa mga kahit di newbies talagang kailangan din talagang may idea about top-down analysis or yung tinatawag na multi-time frame analysis. Ganun. So, last May, again, this is indecision, This candle ng May is indecision. And this is June, ayan. So, bakit indecision? Unang-una, ang haba ng, itong candlestick na to. Ang haba ng wick sa taas, may maliit na katawan, tapos ang haba ng wick sa baba. Ibig sabihin niya, nag-open dito, pwedeng tumaas, buy, nireject ng seller. Then, sa kalahatian ng buwan siguro, bumaba, seller, nireject ng buyer. Kaya halos nag-open siya sa the same open, nag-close siya sa the same opening niya, na price. So, ibig sabihin, during the month of May, medyo hindi decided yung price kung saan pumupunta. Ito naman ngayon is June, pero 2 weeks pa lang yan. So, for the last 2 weeks, malinaw na ang direction ng market is pataas. Kaya lang, itong June, mapapansin nyo, ayun yung high ng June, yung buntot, pinakataas ng buntot, ayun. So, napaka-importante nun sa traders na nakikita natin yan. So, maglagay tayo ng horizontal line dun sa ibabaw nun. Kukuha tayo ng horizontal line, Lagay natin doon. Right-click natin, properties, draw an object. Medyo liitan natin. Maliit na pala yan. So, gawin kong para hindi masyadong natatakpan na yan. Dotted, yan. Then, baba tayo ng weekly. Yan, dinadahan-dahan ko, ha? Weekly. So, pag pinindot ko to, magiging bawat candles is magiging weekly. Since this is June and nasa second week pa lang siya, yung last two candles will be first week ng June at saka second week ng June. Pindutin natin weekly. So, ayan. So, kanina, solid candles yung 2 weeks, di ba? Pero ngayon, nakita natin na yung first week ng June, may maliit na candle, may maliit na body sa baba at tapos may wick sa taas. Ano ibig sabihin nun? Yan, ang ibig sabihin ng ganyan. Since green yan, nag-open yan sa baba ng body, tapos tumaas. Buyer. Tapos, nireject ng seller. So, hanggang saan nakarating to, di ba? Pansin nyo, malapit na halos dito sa wick neto. So, dito, nagpakita na ng rejection. Pero, on the following week, nag-open dito. Ayan, yung last week, solid na solid yung candlestick. Yan. Pero may maliit na wick. Ayan. Ayan yung maliit na wick. So, yung maliit na wick na yon is very important. Bakit? Kasi, nandito siya halos kapantay nung buntot na itong candles na to. Ibig sabihin, this is
significant resistance. Nasa ibabaw kasi, kaya resistance. Kaya inuulit-ulit ko yan from the monthly time frame, weekly time frame, para hindi ko nakakalimutan pag nasa lower time frame na ako. Yung iba kasi monthly combination ng 4 hours, weekly combination ng 1 hour, ganon. Daily 1 hour, ganon. O daily 30 minutes. Ako ang ginawa ko, monthly, weekly, daily 4 hours, dinaanan ko lahat para magkaroon ako ng idea. Then, subukan nating i-zoom in. Pasensya na kayo, talagang may sigam ako, no? And then, itong week na to, o yung buntot na yan, pagdugtungin natin, lagyan natin ng trend line. Kuha tayo ng trend line. Ayan yung trend line. Kunin natin, ilagay natin dito sa week na to, dugtong natin doon, tapos extend natin. Yan. Yan. So, makikita natin ngayon na previously, ito ay high, ito ay lower high, ito ay lower high. So, downtrend dahil ito rin ay low, lower low, and another lower low. So, yun kasi yung market structure ng downtrend. Kailangan may high, lower high, series of lower high, and then series of low, lower low, lower low. So, ibig sabihin, kung itong structure na to na-maintain, dapat ang susunod nito ay another lower low. Dapat bababayan dyan. Pero hindi. Ang nangyari, nagkaroon ng break structure dito. Yan. Kasi itong lower low na to, lower high na to, imbis na lower high ang susunod, nagkaroon ng panibagong high. Yan. Sa daily. Sa weekly pala. Sorry, weekly pa nga lang pala to. Sa weekly pa lang, nakikita na nga eh. So, nagkaroon ng break ng structure dito. Ayun. Doon. At ngayon, halos kapantay na itong isa na to. Yan. Yan. So, kung ikaw ang retail trader at nakita mo na yung price ay nasa resistance, anong instinct natin? Di ba? Sell. So, ibig sabihin, maraming nakalinyang sell dito. Kung dito sila nagsesell, asa na stop loss yan? So, above the resistance. Dito, parang ganyan. Saan naman nagpa-profit? Dito. Yun ang target niyan. Karaniwan sa retail trader. So, tandaan niyo yan, ha? Stop loss dito yan. Entry. And TP. Pero hindi ka naman basta papasok yan. Dapat meron ka TP yan. Dapat meron kang certain requirements bago mo pasukin yan. So, since nasa weekly tayo, para mas maging specific, baba tayo ng daily. So, since alam na natin itong line na to is kanina nilagay natin sa weekly, alam na natin ito ay trend line. Itong line naman na to ay galing dito sa resistance na to. So, nagkakaroon ka ng imaginary figure doon sa isip mo doon sa weekly and monthly na hindi nawawala pag pinapractice mo lagi from monthly to from higher time frame to lower time frame ang pag-analyze mo. So, zoom out natin. So, ayan. So, ayun, nakaayos siya, nakatapat dito sa body. Dito medyo hindi nakaayos. Pwede nating
ibaba ng konti para malinis yung chart. Ayan. Kasi ito ang present. So, anong nakita natin doon sa candlestick na to? This candlestick is June 2, natatandaan ko na. Dati, chinecheck ko pa nga sa baba eh. Pero paano check-in? We use the crosshair. Ayan. Kunin natin yung crosshair para ma-check natin kung anong date ito. So, crosshair, tapat nyo dyan. So, ayun sa may gawing baba. Ayun. Diba? 602 or June 2. So, importante yon na nagkaka-idea kayo doon sa mga candlestick na yan. Ano ngayon yung nangyari sa candlestick na to, di ba? Yung body niya, this is 100%, pero from here to here, more than 50% yan. And this is the trend line. As expected, dapat yan, laging pagdating yan, babagsak. Di ba? Ayun o, ilang beses niya ang tinry o. Hanggang binutas niya. Yun ang tawag natin doon ay breakout. Nagkaroon ng breakout. Yan. So, before this candle, ano yung meron? Di ba? Itong red. Kaya lang, masyadong malaki kasi pagka daily. Baba tayo ng 4 hours. 4 hours. Ayan. Ayan. Baba tayo ng daily. At daily muna. Daily, sige. Lagyan natin ng markings. Kuha tayo ng box. Yan, box. Kunin natin yung box. Ilagay natin dito sa red candlestick na yan. Ayan. Magmula doon sa taas niya hanggang sa baba. Ayan. Pwede nating liitan. Ayan. Ayan. Tapos, baba tayo ng 4 hours. So, alam na natin ngayon na yung nilagyan natin ng box ito. So, medyo pipinuhin natin, lilinisin natin. So, anong meron? Diba? Ayun. Ayan. Noong mga nakaraang video, dito ko ginagamit. Pero, meron pa kasing isa. Ayun. No? Ngayon yung isa. Before na nagkaroon ng momentum candles na yan, na dire-diretso, dito siya nag-umpisa. May gap up pa nga eh. Ayun o, gap up. So, palitan natin yung box ng mas ibang kulay. Properties. Draw from the background. Palitan na natin ng ibang kulay. Pwedeng pwedeng blue. Yan. Parameters. Fill. Wag natin lagyan ng loob. Yan. So, ibig sabihin, itong price zone na to, i-extend ko. So, ini-expect ko na babalikan niya yung price na to. At binalikan niya, di ba? Binalikan. Pero tingnan natin yung characteristic ng price. Paano niya binalikan? Anong ibig ko sabihin na tingnan natin yung behavior ng price, characteristic? Balik tayo sa daily. Ayan. Bilangin natin, di ba? Ito yung June 2. Sabi ko, babalikan yan. Tingnan nyo ilang araw binalikan. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 araw bago binalikan. Samantalang yung pagtaas, 1 araw lang. So, the buyer, yung green, seller yung pababa. So, alin ang mas malakas? Di ba, lumalabas mas malakas yung buyer. Para maibalik ng seller, kailangan niya ng 1, 2, 3, 4, 5 days. Di ba? So, ibig sabihin, malakas itong paglabas na to. And then, nagkaroon uli ng panibagong momentum dito. Pero mamaya natin babalikan yan. Focus muna tayo dito sa anong nangyari dito. Kasi inuulit lang nung candlestick yung ginagawa niya. Inuulit lang nung price yung ginagawa niya. At kung bakit inuulit, yun yung malalaman nyo pagka kayo ay nag-full course na
So ngayon, basic lang muna to kasi advanced basic para hindi kayo masyadong malito. Yan. May mga malalalim pang paliwanag bakit gumagalaw ng ganyan. So, balik tayo sa 4 hours. Pabalik-balik tayo para masanay kayo. So, ayan na. Umakyat. No? Bakit tuminto? May dahilan bakit tuminto. Kasi, ayan. So, huminto dito dahil, ayun, no? Diba, ito, buntot, rejection yan. Pero may another buntot. Ayan. So, bumaba, pero mapansin nyo, may binalikan. Bakit binalikan? Yan. May mga dahilan yan. Bakit binabalikan yan? Di ba hindi dumiretso? Tapos, bumaba uli. Tapos, bumalik. Bago, dumiretso sa baba. Itong isa na to, we will have a separate video kung paano to i-interpret. Na paano siya bumagsak. Ayan. Bakit siya bumagsak. Ayan. Di ba, kung tutusin, dito pa lang, parang bababa na eh. Pero bakit may binalikan? Ano yung binalikan dito? Ano yung nag-confirm na talagang babagsak siya? Actually, ito yung nag-confirm. Pero paano niya kinonfirm? Ayan. Kaya yung iba, pag hindi pa sanay, talagang we encourage na maghintay dito. Dito ka mag-execute na opportunity mo to buy. So, ayan nga siya. So, kung makikita nyo yung June 2 na video, makikita nyo to. Talagang sabi ko, babalikan ito. At bumalik naman. Pero may rason. Hindi ko siya inulaan kasi may rason kung bakit siya bumabalik. Pag na-acquire nyo yung rason na yon, medyo magkaka-idea na kayo kung bakit. Balik tayo ng daily. Para dito naman sa isa. Ayan, daily. So, dito naman tayo. Ito. 1, 2, 3. Pero bago yung 1, 2, 3 na yan, di ba ito? Parang ito lang siya. Although na indecision siya, ito, medyo malaki yung body, ito, parang ganun din yung dating yan. Ito yung bago nagkaroon ng momentum, dito nagkaroon ng accumulation yan. Pag tinignan mo sa lower time frame yan, nag-accumulate yan. Tingnan natin. So, lagyan ulit natin ng box. Box. Baba tayo ng 4 hours. Oh, ayun, di ba? Nagkaroon ng accumulation. Kaya lang, hanap tayo ng medyo specific. 4 hours, pwedeng dito, ayan. Pwedeng doon. Pwedeng dito. O pwedeng dito. Pwedeng dyan, ayan. Ayan, yung ganun din yan, di ba? Ito, isa pa to. Ito, isa pa to. Kaya lang, 1, 2, 3, 4, 5. Saan babalik? Paano babalik? At bakit siya babalik? Yun. Yun yung mga tanong. Pero gawin muna nating technical. Balik tayo ng daily. Yan. Tanggalin natin, linisin natin to. Linisin natin to. Yan. Linisin natin yan. Tapos, medyo paliitin natin. Kuha tayo ng trend line. Lagyan natin ng trend line dito. O, dito na lang. Diyan. Tsaka diyan. Yun. Yan. Pwede rin naman dito. Pwede rin dito yan. Dito. Pwede rin yan. Yan. Pwede rin yan. 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 Medyo yan. Yan. Pwede rin naman ganyan. Kasi reference lang naman yung trend line. Kung saan nagbabounce yung, di ba?
So, di ba, parang pagdating dito, nagbabounce, pagdating dito, nagbabounce, gano'n. So, pagdating dito, babagsak, pagdating dito, babagsak. So, pwede mo idugtong yon. Kuha ka uli ng trend line, lagay mo dyan. Pwede mo extend yan, yan. Ayan, pwede extend mo dyan yan. Pero dito na lang, kahit dyan lang, okay na yan. Yan. So, yung kanina, di ba, dito galing? So, yun siya. Nandun siya ngayon. So, this is low. This is higher low. This is higher low. This is high. This is higher high. This is higher high. At a significant resistance. Dito. May nakaabang dito pa isa. So, ito ngayon yung pinaka latest. So, kung yan ay higher high, ito ay higher low, may posibilidad talagang bumagsak. Diba? Pwedeng pa ganon, pwedeng pa ganyan, pwedeng gumapang yan bago magpunta kung saan pupunta. Pwedeng pa ganon, pwedeng pa ganyan. Kaya, bukas or next week, antayin natin ano yung magiging galaw nung candlestick dito. Ayan. Ayan. Burahin natin, linisin natin. Baba tayo ng 4 hours. So, alam na natin na nandun siya, di ba? Sa resistance, ano nakikita nyo? Ni-reject? Ni-reject. 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 Ni-reject din. So, para bang nagbabattle na tagtatagupar yung price dito. So, kung papasok ka dyan, medyo, para sa akin, delikado. Hintay ng konti bukas, punta tayo ng 1 hour. Oh. Let's say ito siya. Oh. Ayan. Oh. Merong uptrend dito. Ayan. Sideways ng konti. Ayan. So, ito ay high. Higher high. Higher high. This is low. Higher low. Higher low. Higher low. Pero ito, parang higher high pa rin to, pero alanganin na. Pero ito, hindi na to higher low. Sorry. Higher low pa rin to. Sorry, tama. Higher low, higher low, higher low. Pero ito, ano nakikita nyo rito? Higher high pa ba? Diba? So, kaya nagkakaroon ng triangle. Parang triangle, gano'n. So, kaya, kung ako ang sa trading plan ko bukas, hindi muna ako gagalaw. I will wait at least 1 or 2 days para makita ko saan ba talaga yung direction ng market. Kasi, obviously, napakaraming indecision. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, merong ito dahil this is an inverted hammer na nasa resistance. Kaso may rejection. Ayan, may mga rejection. May mga indecision. So, kung papasok ka ng Monday, medyo, para sa akin, medyo, Monday is not a good day to trade. Lalo na kung day trader ka. Yung iba, scalping, tinatry nila yan. Pero ako, gat maari. Inaaral ko talaga muna yung direction ng market, especially on the Monday. Pagka hindi ako sigurado. Medyo mahaba, pero sana may natutuhan kayo.